Ah, ito pala yun. So, grabe yung haba ng pila. Ito na nga yun mga ka-journeys. So what's up mga ka-journeys? At ngayon ay sinundo ko si madam sa trabaho niya dahil pauwi na sila. Pero yun nga lang nagkayayaan sila ng mga kasama niya na kumain sa Pares ni Diwata. So diba? Malapit lang daw dito yun. So since wala rin naman kaming gagawin, hindi pupunta na kami sa sa Pares ni Diwata. Sabi nila kasi gusto nila talagang kainan yun, yung mga kasama ni madam. Hindi ako pa ng Pares pero sila mahilig sila sa Pares, kaya gusto nila pumunta ron para matikman talaga. So sigurado napakahaba ng pila doon mga ka-journeys sa mga oras na Makikita nyo naman sa ibang mga nag-vlog doon na talagang pinupuntahan si Diwata mapa umaga o gabi. Hindi ko alam kung ano may scenario namin, so basta bahala na mamaya. So papakita ko sa inyo kung ano yung maging scenario namin doon. Natatawa talaga ako dito sa mga issue na na yung mga ibang vlogger na ginagatasan ng si Diwata, tapos puro sa ginagatasan sinisiraan pa. So gaya nga ng sinabi ni Diwata, kung ayaw mo sa pagkain nila, huwag ka kumain, huwag mo i-recommend, ganun. Hindi yung maninira ka pa. So tama lang naman yung ginawa ng Diwata. Alam natin na galing kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Diwata bago niya nakakamit yung kanyang tinatamas ng tagumpay ngayon. Tapos yung iba ginagatasan lang siya para siraan, gano'n, para sabihin na hindi masarap yung pagkain niya. Sabi nga, ulitin ko ulit, ang sinabi ni Diwata, kung ayaw mo kumain sa kanila, wag mo i-recommend, pero wag kang maninira, wag kang magpo-post sa social media mo para lang siraan yung isang naghahanap buhay ng matino. Ang pangit ng mga ka-journey. Pwede kang magsabi talaga ng honest review, pero wag kang maninira. Tapos meron pa ako isang napanood, grabe yun, wala ro kalasa-lasa yung Pares ni Diwata, yung mga pagkain nila doon, masungit yung staff. So hindi natin kasi alam yung mga senaryong gano'n. Personal yung interview, wala scripted. So maraming nasarapan, maraming nagsabi na okay yung lasa. So hindi ibig sabihin na walang lasa yung pagkain niya, pero baka kasi masyado lang mataas sa pang-alak sa maalat yung kumain mo. So baka nakukulangan siya, hindi natatabangan siya, kaya ganun yung reaction niya. Baka kasi ng panlasa niya sa alat. Ayun, okay na. Mukhang sinuds lang ata yung papunta doon sa Pares ni Diwata. Ngayon lang din namin mapupuntahan ni madam yun, yung Diwata Pares Overload. Kumusta naman kayo mga ka-journey? So I hope na okay lang kayong lahat, and sana mag-ingat kayo palagi. Ito sa pupunta ngayon, lalo na sa mga pauwi dyan, siguradong rush hour ngayon, so mag-ingat kayo, and siyempre always always stay safe lang. So, mamaya ko na kayo i-update mga ka-journey pag nandun na kami. Ganda pala rito mga ka-journey. So ngayon lang kasi kami nakapunta rito na sa gabi. Mamaya ko na lang kayo i-update ulit mga ka-journey pagdating namin doon sa Pares ni Diwata. Ah, ito pala yun. So grabe yung haba ng pila. Ito na nga yun mga ka-journeys, ito na nga Diwata Pares Overload. Grabe, ito na nga, grabe ang haba, daming tao, dami po ipila, gabi na At naghanap na nga kami ng mapaparkingan dito mga ka-journeys, kaso ang problema medyo walang pwesto, kaya mikot kami doon sa kabila para tingnan kung mayroong mapapwestuhan. At ito palang katapat na to ni Diwata, nandito pala yung Encanto Pares. Yan, so yan siguro yung Encanto Pares Overload na pinapatan si Diwata. So konti lang yung kumakain sa kanya, hindi katulad talaga doon sa pwesto ni Diwata na sobrang dami kumakain. Ngayon wala kami nakita doon na pwesto, kaya bumalik din kami dito sa pwesto ni Diwata, baka sakaling may mga umalis, at para makapag-park na kami at makapag-pil at pumila, kasi sobrang haba ng pila namin mga ka-journeys, panigurado. Nakita nyo naman, di ba? Gabi-gabi na pero dinatagsa pa rin yung ng pila yung paresan ni Diwata. Talagang sikat na si Diwata ngayon. Papapasa na all ka na lang. Congrats Diwata sa successful ng iyong business. Nice one talaga. A few inches later. Kato karami po yung pila sa kanila mga ka-journey. Di ba?
di ba? Oh, ayun, haba ng pila, oh. Ayun, grabe, haba ng pila dito mga ka-journey. Oh. Oh, di ba? Haba, daming kumakain dito kay Diwata. Ganito ka hindi man si Diwata. So, the more na maraming naninira sa kanya, the more na na mas lalong sumisikat yung parisan niya. Kaya tara, pinakita ko na sa inyo kung gaano maraming kumakain dito. Gabing-gabi na to, ha. Tapos, di mo ma-imagine na itong lahat ng to ay question na niya. Grabe, di mo ma-imagine na ganito pala kalaki yung pwesto niya. Ang simpleng parisan ni Diwata dati na nakapwesto sa tulay, ngayon ay nandito na. Sobrang laki mga ka-journeys. May lahat ng natatanong nyo dyan, pwesto yan ni Diwata. So, talagang big time na si Diwata ngayon. Kaya talagang dinadagsa ng mga tao eh. Syempre, habang naghihintay kami dito sa parisan ni Diwata, shoutout ko muna si Bernard. Para salamat sa suporta mo tuwing nag-upload ako ng video saka nagpo-post ako sa page. Thank you so much. Iba pala ang pila ng Siken sa Pares mga ka-journey. So, pumila ako dito sa Siken at sila doon sa Pares kasi gusto ko talaga tikman yung Siken ni Diwata. Ito yung sa Pares at ito naman yung sa Siken yan. Diyan ako nakapila. Kaso, sobrang bagal dyan mga ka-journeys. Ang bagal ng usad. Kaya wala akong choice kundi sumama na lang sa kanila at kumain na lang din ng Pares kasi abutin ako ng siyam pag tinuloy ko pa yon. Limit lang po para sa balat. Ano to? Ano to? Stamp card? At kalawang barbecue, walang barbecue. Pares yung at lang daw dito ba yun? Sige, Pares mo na ako. Kumakain naman ako ng Pares. Isa lang. Ano to? Ito na. Thank you. Wow, pizza. Daming laman mga ka-journey. Palo talaga. Grabe, tingnan nyo naman to mga ka-journeys. Ang daming laman. Putok-batok talaga yan. Thank you. Wala. Dito there, dito. Thank you. Saan po? At naghanap na nga kami ng pwesto mga ka-journeys para makakain. At syempre, kinuha ko na yung drinks namin at meron siyang card na ipapakita mga ka-journeys. Nakatunayan na na-claim mo na yung soft drinks once na pinakita mo yan. 3 Pepsi, boss. Walang straw? Wala, sir. Wala fix. Kaya mo dyan? Gusto nyo sa kalab? Ate kami ni Mama Lina. Bawasan mo yung meat kasi. Kuha kayo. Oo, kukuha talaga kami. Taglit lang. Lasa naman. Sarap naman? Sarap no? Yung iba naninira lang talaga eh. Para sa iba na nagsasabi na walang lasa yung Pares ni Diwata, meron talaga mga ka-journeys. Huwag nyo sabihin na walang lasa. So, maaaring natatabangan lang kayo o baka sobrang taas lang ng panlasa nyo sa pagkain. Hindi ititinda ni Diwata yan kung alam niyang walang lasa yung mga pagkain niya. Saka, hindi siya dadayuin kung alam nilang hindi masarap yung pagkain ni Diwata. Sarap na tayo, hindi kumakain.
haba pa rin ang pila. Punta kami dito, mahaba yung pila. Umalis kami ngayon, haba pa rin ang pila. Grabe. Ay, ito. Oo. Tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung pila. Saan kaya dulo niyan? Wala yan kanina eh. Ito. Ay, dulo. Yun na ang dulo, mga ka-journeys ng pila. Grabe. Haba ng damo. Kumakain sa Paris si Diwata. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung review ko, mga ka-journeys. Habang nasa biyahe kami. Sabihin ko sa inyo yung honest review ko tungkol dito sa Paris si Diwata. Yung Paris niya, mga ka-journeys, i-rate ko siya ng 6 out of 10. Hindi naman ganun katabang, hindi rin naman ganun kaalat. Okay lang yung lasa niya, mga ka-journeys. Yung typical na Paris talaga. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na walang lasa talaga kasi meron, mga ka-journeys. OA lang talaga yung mga ibang vlogger na nagko-comment na hindi raw masarap at walang lasa. Meron talaga, mga ka-journeys. At ang kinaganda doon sa Paris niya, mga ka-journeys, wala siyang star anise. So, good thing yun kasi hindi lahat ay kumakain ng may star anise, mga ka-journeys, na gaya ko. So, recommended ko siya sa mga hindi kumakain ng may star anise talaga sa pagdating sa Paris. Yung barbecue naman, okay lang. Yung typical na barbecue na kapag bumibili ka sa mga ihaw-ihaw. So, ganun yung lasa niya, mga ka-journeys. So, okay din siya sa akin. At meron din pala kaming in-order na bulalo doon, mga ka-journeys. Hindi ko lang siya nasama sa video pero i-rate ko siya ng 6 out of 10. Hindi siya yung typical na authentic na bulalo talaga na matitikman mo sa ibang mga legit na nagsiserve ng ganung pagkain. Yung chicken talaga yung gusto kong tikman doon, mga ka-journeys. Kaso sobrang haba ng pila. Wala talagang pagkakataon. Siguro sa ibang araw na lang kung makakabalik pa ulit kami kung sakali. So, at least honest review ako sa mga pagkain ni Diwata Paris. Hindi gaya ng iba na maninira lang para sumikat. Pangit yun, mga ka-journeys. At syempre, dito po na to tinatapos. Salamat po sa inyong panonood and magkita-kita po tayo sa aking susunod na vlog. Paalam!